Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Brother Angelo Ibanez. Itaas mo ating makamay may mahal, tapi magkasama na lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa oras tumahal na Pinoon, sa aming pong pakikinig ng iyong banal na salita. Sa paunat dalangin namin kagalang-galang at minamahal Pastor Will D. Salmeda, ikaw mahal po magbukas sa pangunawa ng bawat isa. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso sa iyong lingkod. Wala akong magagawa, ikaw mahal po magbigay sa akin ng karunungan at maglangis at aking sinasaway na magawa ng kaaway. Demonyo ng hadlang at maglalangan lumaya sa aming kalagitnaan. In the mighty of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Unang-una minamahal ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved humble evangelist, Pastor Will D. Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved humble assistant pastor, Lina Almeida. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, sa ating po mga viewers, magandang umaga na po sa lahat, minamahal. Buksan po natin, minamahal, ang Mateo 25:13. Ito po'y patungkol sa pagiging handa. Reasons for being watchful for the coming of Christ, minamahal, sa pagbabalik ng ating mahal na Pinoon. Watchfulness. Bakit kailangan tayong maghanda, minamahal, o maging ready sa lahat na panahon? So, kailangan po natin, minamahal, na magligtas pa ng maraming kaluluwa. At yan po yung ating pinagpe-pray. Kung maaari, minamahal, sabay, no? Kahit tayo po ay gumagawa dito sa ating chapel, ay sabay-sabay din po yung ating mga Bible studies. At mayroon na po tayo naka-schedule this coming sa sunod na linggo, minamahal. Loobin, pag hindi uulan, ang pinakauna nating Bible studies sa taong 2021, doon sa Pinanggirahan, Sinundungan Valley. Ang tumawag sa akin mismo yung si Lieutenant Boris, yung company commander, minamahal, ng doon sa Rizal, Cagayan. Ay nandoon na sila sa Sinundungan ngayon. Hindi daw sila aalis doon pag hindi mawala yung mga NPA. So talagang nasa battlefield sila, minamahal. Doon sa 3 sitio ng Masi, Gropings, Bacolod, saka Lukban. Yan po yung palit-palit po silang nag-i-stay doon, lugar na yon. Yan talaga yung battlefield. Diyan talaga nagka-enkwentro, diyan talaga naggigera in between Masi and San Juan. Yung sityo na yon na halos walang katao-tao, minamahal. May tag-isa-isang bahay lang. Doon po sila namamalagi ngayon. So, wala po tayong iniisip na anuman. Ang importante po, minamahal, sila na po yung nagtanong sa akin, kailan kayo babalik dito, Brad, sa Sinundungan? So sabi ko, sir, bago kami babalik sa Sinundungan, mag-Bible study muna tayo sa kampo nyo. Sabi niya, nandito na kami sa Sinundungan, Brad. Wala na kami doon sa kampo namin. So talagang wala na tayong kumbaga wala na tayong idadahilan pa. Sila na mismo yung naghahanap, at doon sa Bural ay mayroon pong sumuko na mga supporter, milisya ng bayan at mga regular na NPA. 35 po sila lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So yan po yung ating pagliligtas. Wala po tayong pinipili dahil malapit na ang pagbabalik ng Pinoon. Marami pong kaluluwa ngayon na gustong makarinig sa salita ng Diyos.
Amen. Sabi nga dito sa Mateo 25:13, ating pong basahin. Ito sa Mateo 25:13, ito yung sinasabi ng Biblia. Magpuyat nga kayo, sapagat hindi ninyo nalaman ang araw ni ang oras. Amen. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man comes. So, hindi po natin alam ang oras o ang araw. So, kailangan po nating maging handa, maging mapagmatyag, at maging busy sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Narinig po natin yung patutuo ng ating mahal na kapatid kanina. Yung kanya pong pag-aaral, yung kanyang scholarship, ay kapalit po doon yung kanyang paglilingkod. Pinili niya yung paglilingkod. Amen. Yung iba naman minamahal, mas pinili nila yung offer na sanlibutan kaysa paglilingkod. So, yun din po yung kanilang choice. Kaya lang, pagdating ng panahon, baka huli na ang pagsisisi. No? So, yan po yung naobserbahan ko eh. Kahit anong gagawin ng tao, pag tinawag talaga ng mahal Pinoon, ang mahal Pinoon talaga ang masusunod. Amen. Katulad nung kasama naming manggagawa. Dahil kami kasi mga manggagawa minimal, hindi po kami pinipilit. Yun po yung in-advise sa amin ng beloved parents in the Lord. Pag mayroong lalabas, mayroong kumbaga gustong lumabas pagiging manggagawa, doon na muna sila sa labas, hindi po namin hinahadlangan yon. Sabi nga ng beloved Mama Dear, anak, wag po niyong hadlangan. Malay natin kung talagang sa labas sila gagamitin. Hindi natin alam kung talagang tinawag ba sila ng Malapinoon. Bahala ng Malapinoon sa magtawag sa kanila kung talagang full-time yung pagkatawag sa kanila. So, example po dyan, minumahal, ating pong beloved Mother Romel. Milan ba yung apelido noon? So, ilang years po siyang nasa labas? 3 years yata? 4 years. Yung dalawang anak nila na sa loob ng pastoral, nung paglabas, naging 3. So, nagkaroon silang anak sa labas. Ngayon, bago lang, nandoon na sa Santiago, bumalik. Nung nandun sa labas, so, yun, nagbahay sila. May atip na daw yung bahay nila eh. Malaking bahay. Kaya lang, nagpaalam sa amin, Kuya, pwede ba kaming makabalik sa loob? Bakit? Sabi ng beloved wife ko. Na naginip daw siya na kasama doon yung mga full-time worker at mga kapatiran sa Isabela. Nandoon siya sa part ng Tabuk na yata, yun. Tabuk area. So, sabi namin, hindi mag-desisyon kayo dahil nagbahay na kayo dyan eh. Talagang nakapag-desisyon sila, minamahal, na ang suggestion ng beloved wife ko, ikaw lang muna. Iwanan mo muna yung wife mo para mag-observe mo na within 3 months kung ano talagang kalooban ng Malapinoon. Dala na talaga niya yung buong pamilya niya. Kasi, wala, sabi niya, nandiyan na nga yung blessing, material, financial. Meron silang malawak na palayan. Kaya yung physical niya, nanghihina. No? Maubos na yata yung red blood niya. Red blood cells. Talaga nahihilo siya, minamahal. Nung dumating dito, kasi nung sinundo, dumiritso muna dito bago sa Santiago. Pagdating dito, nawala lang yung panghihilo niya. Back to normal. Talagang malapit na Malapinoon. Amen? Sabi ko, alam mo, 2 lang yung pupuntahan natin. Pag ayaw nating sumunod sa tawag ng Malapinoon, 2 lang. Sabi niya, ano kuya? Babalik ka sa pastoral house or doon na ka sa permanent house? Amen. Everybody say, praise the Lord. Saan yung permanent house? Sa langit, siyempre. Sa langit. No? Pastoral house. Ito sa pastoral house, maglingkod ka sa mahal Panginoon. Tinawag ka talaga, sabi ko sa kanya. Pero kung ayaw mong sumunod sa tawag ng mahal Panginoon,
doon ka sa permanent house. Tinuro ko langit, tumawa siya, minamahal. Kung gusto mo pang magpagamit sa Malapinon, so, balik ka sa pastoral. Humirit. Sabi niya, Kuya, kasi malawak nga yung palayan nila eh. Pwede bang minsan-minsan puntahan ko yung palayan namin? Sabi ko, wala problema yan. Kailangan namin ng bigas dito. Amen. Sabi niya, mayroon nga ako talaga sa sako dyan, Kuya. Di ibaba mo na. Mahal natin niloob din Malapino. Mag full time siya, may palayan siya. Di, supplyan na yung pangangailangan ng mga manggagawa. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Yung isang sako yata, 2 araw lang eh. Sa dami pa namang 5 araw ba? Sa dami pa namang gumagawa dito, minimal, mabibigat yung kanilang hawak. Bara, pala, naghahakot ng putik para hindi naman maharangan yung ating mga kapatiran dyan. So, ganun po yung routine ng ating pong mga volunteers. Volunteers, dahil sila po ay nagtatrabaho na walang sahod. Amen. Yan po yung tawag ng volunteers. Kasi pag volunteers na sinasahuran, hindi na po yun volunteers. Amen. So, nasa amin na po yung kung bibigyan sila ng blessing. Kung minsan, yun na, yung nagpa-print tayo ng jacket, o yun, binigyan sila ng jacket para mayroon naman silang pangsuot. Yan ang dahilan na hindi yun puti para hindi masyado maputikan. Kaya lang, yung iba hanggang pusod lang. Ang liliit. So, wala din. So, nag-order pa kami ng mga jacket na extra large or double X large para may print uli. So, ganun po yung ating binibigay po sa kanila, minamahal parang para lalo silang magsumikap. Amen. Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, minamahal. So, mayroon pong reward. Reward promised the vigilant. According to Luke chapter 12, verse 37. Ano po yung reward? Luke chapter 12, verse 37. Dito sa Lucas, sa Kapitulo 12, versikulo 37, ito sinasabi ng Biblia, mapapalad yaong mga alipin na kung dumating ang Panginoon ay maratnang nangagpupuyat. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na siya ay magbibigkis sa sarili at sila ay pauupuin sa dulang at lalapit at sila ay paglilingkuran niya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Paglilingkuran niya, no? Blessed are those servants whom the Lord, when He comes, shall find watching. Verily I say unto you that He shall gird Himself and make them to sit down to meat and will come forth and serve them. Sinong maglilingkod sa mga servants na talagang gumagawa? Ang mahal na Panginoon, minamahal. No? Siya yung mag-serve. Everybody say, praise the Lord. No, di ba? Pag tayo po lumalakad sa katuwiran ng Diyos, pinaglilingkuran ba tayo ng Malapinoon? Yes. Siya yung nagpapagaling sa ating sakit. Siya yung nagbabantay sa atin. Iningatan tayo sa ating biyahe. Amen. No? Kung ano yung hinihingi, binibigay ng mahal na Panginoon. Pinaprovide niya lahat nating pangangailangan, minamahal. Yun yung paglilingkod ng Diyos. Kung anong pangangailangan niya kanyang mga anak, sinusuplayan niya. Everybody say, praise the Lord. O itong pandemic na ito, minamahal, hindi natin alam kung saan ba yung hangin na may dalang virus. Iniingatan tayo. Ayon po sa patutunan ng ating mahal na kapatid ninyo, katabi niyang tindahan, hindi naman kalayuan, na COVID.
talagang nababahala na sila, baka idamay pa sila doon. Di ba? Karamihan pag may ma-COVID, buong baryo, yung pa, katabing tindahan. Yung buong baryo nga, i-lockdown katabing tindahan lang pala. Ang lapit lang. Parang katabing kwarto lang yon. Pero talagang alam talaga ng Malapinoon na madisturbo sila sa kanilang negosyo, sa kanilang pagdalo sa gawain, makwarantin sila. So, tinanong lang, okay ba ang business nyo? Nagtanong lang yung mga health workers, yung mga doktor, okay ba? O yun lang yung tindahan na yun, pinaklose, inisprehan. So, nandiyan talagang pag-iingat ng Malapino sa atin. Katulad doon sa San Pablo, mayroon pong umuusig sa ating gawain doon. Ang layo-layo po yung ating gawain, puro 4. Yung pong matapang na konsehal na gustong ipa-close talaga at pahinto yung gawain natin, dahil mayroon daw galing ng Tumawini, mayroon daw galing Kabagan. So, delikado daw magdadala ng mga COVID dahil sa Tumawini mayroon daw positive, sa Kabagan. So, gusto nila naman mahinto. Okay, nagtagumpay sila. Napahinto nila. Mayroon pang kinorantin ng mga bawat pamilya, isa, kabataan. Kung talagang purpose nilang i-quarantine, buong pamilya na yon, bakit isa lang ang bawat pamilya? Kumbaga, para siguro, para takutin o disiplinahin. Ang nangyari tuloy, yung puro kwan, sila yung nagka-COVID. 11 yata yung nagka-COVID doon. Doon sa area na nandoon yung konsehal na galit sa ating banal na gawain. Sila yung nagka-COVID doon. Sila yung na-quarantine. Amen. Ayan ang problema pag ang Malapino ng kalabanin natin. Everybody say, praise the Lord. So, ang mga kapatiran, kahit saan yung gawain, punta sila ng Tumawini, punta sila ng Santa Maria. Ay, mapigilan mo ba yun? Alam, magbabantayan mo palagi bahay ang nasaan ba. Basta pag may panahon makalabas, dalayo sa sakyan, dalo sa gawain. Kasi yun yung, alam natin na yun yung makapagpalakas sa ating pananampalataya. Hindi naman makapagbigay ng proteksyon yung mga LGU na yun na nagbabawal. Kung hihina na yung pananampalataya mo, hindi yun makapagbigay ng proteksyon. Ang Malapino na makapagbigay sa atin ng proteksyon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. At salamat sa Malapino dito sa ating lugar. Tayo po ay binigyan ng kalayaan. So walang COVID dito. Di ba? Zero COVID. Dahil nandyan, covered. Instead na COVID, covered. Covered tayo sa kapangyarihan ng Malapino. Amen. So, sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 5 to 6, the children of the light will not sleep. Ang mga anak sa liwanag ay hindi daw natutulog. Tama ba? Ye are the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Everybody say, praise the Lord. Verse 6. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Lahat na natutulog, sumigaw ng praise the Lord. Ate po basahin. Dito sa unang Thessalonica, Kapitulo 5, versikulo 5 hanggang 6. Sabagat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Tayo hindi ng gabi, ni ng kadiliman man. 6, huwag na tayong mga tulog, gaya ng mga iba, kundi tayo mga puyat at mga pigil. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, mapalad nga. Sabi ko nga, mapalad tayo, di ba? Kung na-maintain po natin yung pagpupuyat.
huwag tayong matulog. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Diba? For how many years since na-establish po yung gawain to, minamahal? Yun po yung nakagisnan natin. Overnight. Amen. Na nakagisnan talaga natin yon. So marami pong mga gawain na talagang miss na po nila minamahal na mag-overnight. Dahil ito yung nakagisnan natin eh. Na pag ikaw ay dadalo ng overnight, equivalent ng 3 araw na ayuno. No? Yung power pong pag-usapan doon, minamahal. Mayroon pong iba kasi na may misinterpret yun eh. Brad, yung 10 days na fasting ko, Brad, pwedeng i-overnight ko na lang ng 3 overnight. 9 days na yun. Bakit? Di ba yung overnight, Brad, 3 days equivalent? Kung baga mag-start siya ng Biyernes, tapos mag-overnight siya, so 4 days na. 1 day yung Biyernes, tapos pagka overnight, 3 days, 4 days. Tapos Sabado, Linggo, 5 days. Instead na 3 days, may dagdag na ano. Dahil yung overnight nga daw, 3 days equivalent. Sabi ko, hindi po yung bilang ng 3 araw yon. Ang ibig sabihin po yung 3 days equivalent, yung anointing. Amen. And yung magpasting ka ng 3 days, yung anointing nung pagpasting mo ng 3 days, ay makukuha mo sa pagdalo mo ng overnight. Ganon ka-importante yung overnight. Amen. Na sinakripisyo mong hindi matulog. So, yung anointing na galing ng Malapinon, yung mga blessings. Pag sinabing anointing, hindi lang po yung power, hindi lang po yung paglihan, magagaling yung may sakit. Kasama na po lahat yon. Kasi if you are anointed by God, lahat na po na blessing na pangako ng Malapinon, bubuka na yon, minamahal. No? Bukas na yung pintuan ng blessings para sa iyo. So, iba po yung anointing or blessings na ating po matatanggap pag tayo po'y nakapag-overnight. Amen. So, sabi nga, ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Ari po, nabasa na ba natin yan sa Tagalog? So, napakalinaw po, minamahal. No? So, wag po nating ipagliban yan. Amen. Maliban na lang kung talagang hindi pwede. Katulad ng ibang mga lugar kasi quarantine sila doon, lockdown sila. So, hindi po natin isusugal din po yung seguridad ng mga kapatiran. Amen. Kasi hindi nga pwede. Pero dito sa atin, na we are free, pinagpala tayo, so lalo tayong magsumikap. Pasalamatan natin yung mahal na Pinoon na malaya po tayo, minamahal, na nakapagdaos ng ating banalagawain 3 times a week. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Sa Roma 3:11, the imminence of the Advent. Lalo na minamahal na talagang mararamdaman na natin na nandiyan na talaga. Nag-prepare na ang mga anghel sa langit, ang ating mahal na Panginoon sa kanyang pagparito. At puspusan din yung pagkilos ng kaaway para mayroon din siyang ma-harvest. No? Kasi gusto niyang kontrolin ang buong mundo. Satan wants to dominate the earth. Gusto niyang siya yung maghari sa mundo, pero hindi po yan minamahal ang kanyang destiny. Ang destiny po ni Satan is itatapon siya sa dagat-dagatang apoy. Amen. Siya po ay hulog sa malalim na bangin sa kaparusahan na ibibigay ng malapit sa kanya. Pero sa ngayon, siya po ay talagang day and night. Wala din pong tulog yan na gumagawa ng mga paglilin lang sa mga Kristiyano. Gusto niyang mag-away-away yung mga Kristiyano,
gusto niya maging tamad ng Kristiyano, gusto niya mga Kristiyano ay maging adventurer, di ba? Wala namang krusada, so mag-adventure muna. Paano ka mag-adventure ngayon? Kailangan may mga travel pass, dami-dami eh. So, sa bahay na lang. So, sa bahay, ang ginagawa naman sa bahay, minamahal, nagmuni-muni. So, kung ginagawa mo sa bahay mo, magpuri ka sa Malapinon. So, yung ginagawa natin, minamahal, nilalabanan natin ang kaaway na hindi po siya makapuntos. Naalala ko tuloy yung sinabi ng testimony leader, minamahal, pag makapuntos ang Diyos, pumalakpak naman kayo. Kailan ba hindi nakapuntos ang Diyos, minamahal? Ang kaaway hindi po nakakapuntos, nandito tayo sa bahay ng mahal na Panginoon. So kung maaari nga, hindi na kailangan sabihin, pumalakpak kayo. O talagang nararamdaman mo yung kagalakan, ipalakpak mong kamay mo. Wala naman tayong, hindi naman tayo pinipigilan na pumalakpak. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Hallelujah, praise the Lord. So, 3:11 ng Revelation, ito po nakasulat. Revelation, hindi pala Romans. Revelation 3:11. Sabi ng 3:11, Dito sa Apokalipsis 3:11, yung sinasabi ng Biblia, ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Amen. Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Take thy crown. Minamahal, ang bawat isa sa atin ay mayroon pong crown. Ano ba sa Tagalog ang crown? Putong doon sa Bible, pero mas maganda kasi yung pakinggan yung corona. No, corona, crown, hindi lang coronavirus. So, positive ba kayo sa corona? Hindi alam ng kapatid kung ano yung sagot eh. Positive ba kayo sa corona, minamahal? Corona ng Diyos. Hindi corona ni Satan. Corona ni Satan coronavirus yun eh. Iba yung kanyang corona eh. So sabi, behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. So, ang bawat isa sa atin ay may corona. Amen. Oh. Pero gustong wasakin ni Satanas yung corona na yan. So, nagpalabas siya ng virus na makakamatay, ang pangalan, corona. Tingnan mo yan. So, ang mga tao, natatakot tuloy sa pangalang corona. Huwag ka lumapit yan, may corona yan. May coronavirus yan. Ganon. Talaga naman si Satanas, no? Kung ano yung pinaka-importante na huwag nating bitawan, yun naman ang sinakyan niya. Talagang siya ay matalinong counterfeiter. Para bang cellphone. Lumabas yung isang cellphone, iPhone. Mayroon ding iPhone, parehong pangalan, parehong design. Kaya yung isa, genuine. Tag 30,000. Itong isa, tag 300 lang. Pareho lang forma. Ano bang mayroon dyan? Di ba? Basta makatawag, makatext. Binili mo ngayon. Ginamit mo. After 1 week, kailangan mo pang umakyat sa bubong para magka-signal. Yung pala, piki pala yung nabili mo. Talaga namang ganun ang kaaway, minamahal. Parehong hindi nakikita. Yung corona na hawak ng bawat Kristiyano ay hindi nakikita. Amen. O bakit sinabi dyan, no? Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast. Ano yung mayroon? That no man take thy crown. Ibig sabihin, bawat mananampalataya, bawat Kristiyano na nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, na patawad sa kasalanan at na born again, may corona na siya. Amen.
At kailangan mong hawakan yan. Paano hawakan pa hindi makita? Hindi ko naman alam kung mayroon ba. No? Ang Diyos lang nakakita nun. Ganon din ang coronavirus, hindi nakikita. Oh. So pareho silang hindi nakikita. Kaya yung corona yon, kung yung corona ng Diyos, buhay na walang hanggan, yun minamahal. Everlasting life ang kapalit doon. Pag mayroon ka ng corona, ibig sabihin sigurado ka na sa buhay na walang hanggan. Pero doon sa corona ng demonyo, kay Satan, sigurado ka patay dyan, susunugin ka pa. I-cremate ka pa dyan. So, para hindi mapunta sa'yo yan, dapat yung corona na natanggap mo na, nung ikaw ay nabutismuhan, panghawakan mo yan. Amen. Yung iba na wala pang corona, hindi pa sila nabutismuhan, hindi pa sila naglingkod sa Malapinon, dapat hanapin na nilang Jesus Mercosid, magpabutismo na sila. Baka maunahan sila ng kaaway at iba yung koronang matanggap nila. Amen. Yung corona ng Diyos dapat ang matanggap natin. So, behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. At sinabi po dito, minamahal, His appearance will be unexpected. Ayon. Unexpected sa Revelation chapter 16 verse 15. No? So huwag po kayong maniwala pag may nagsabi, punta tayo doon, punta tayo dito, pupunta tayo sa anong mga pupuntahan. Dahil doon, bababa ang mahal na Panginoon. Wala pong nakakaalam. Unexpected po yan. Amen. So marami pong mga nanghuhula ng mga kapanahunan before year 2000 na babalik na dumal Pinoon. May Koreano na pumunta sa Pilipinas. Ang mga nakumbense, bininta po yung kanilang mga ari-arian. Yung pong pera doon na pinagbintahan, minamahal, yung natanggap nilang pera, binigay doon sa Koreano na yon na misyonaryo. Dahil sabi niya, mauna kayo kasi magpaiwan ako. Naniwala naman yung mga tao. Nag-resign yung iba sa trabaho. Kasi babalik na daw Malapinon. Ang Koreano naman, bumalik na sa Korea. Ang mga naiwan namang mga Pilipino, tingala na tingala sa langit, saan kayo Malapinon babalik? Yung missionaryong Koreano, wala na, nandun na. Tangay na yung pera nila. Nagmadaling araw na lang, yung sinet na date, yung araw, yung pizza, yung buwan, wala namang bumalik. At ang Koreano, hindi na rin magpakita sa kanila. So sabi nga ng Bible, walang nakakaalam unexpected. No? His appearance will be unexpected. Revelation chapter 16 verse 15. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. Ate pong basahin. Revelation chapter 16 verse 15. Dito sa Apokalipsis, Kapitulo 16, versikulo 15, ito sinasabi ng Biblia, narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit, na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi po to literal, minamahal, na lalakad na hubad at makikita yung kanyang kahihiyan. Hindi po to siya literal. Ito po'y spiritual. Ibig sabihin, pag tayo po naglilingkod sa Malapinon, tayo po ay binihisan ng bihis na kabanalan. Okay, kabanalan. No? Kabanalan. Hindi lang po sa pananamit yun. Body, soul, and spirit. Kasama na po yun. So, makita mo at makilala mo yung Kristiyanong totoo, hindi lang po mahabang damit. Pag nagsasalita, ang kanya pong sinasabi ay talagang salitang may kabanalan. Amen. Hindi na siya nagmumura, no?
Pag nagagalit, hallelujah, hallelujah, praise the Lord na lang na binabanggit. Hindi na po siya nagsasalita ng masamang salita. Hindi po natin mabiblame yung ibang tao na sila po ay buhay talaga nilang pagmumura. Hindi pa naman sila binihisan ng kabanalan. Huwag mo namang ipilit. Amen. Hindi mo pwedeng ipilit na huwag ka nang magmura, ganito. Hindi nga eh. Kasi hindi pa nga siya binihisan ng kabanalan ng Diyos. Amen. Hindi kasi nagdadala ng salita ng Diyos yan eh. Ba't nagmumura yan? Madali naman magdala ng salita, may namahal. Kahit nga si Satanas nagbibersikulo yan. Walang makakatalo kay Satanas pag debating pag-usapan. Alam niya ang salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Tinukso pa nga malapi nun. Nagsalita ng Diyos ang ginamit. Sabi niya, tumalon ka. Nasulat yan. Na pag ang anak ng Diyos ay tatalon, may mga anghel na sasalo. Totoo nga naman yon. Nasa Bible yun. Nasa Book of Psalms. So, bawat binanggit ni Satanas, may katumbas na bersikulo yon. Salita ng Diyos, ginagamit ni Satanas din. Dahil hindi niya alam, minimal na sinasagot po siya ng mahal na Panginoon dahil salita niya yun eh. Amen. Sabi niya, nakasulat din, huwag mong tuksuin ang Panginoon mong Diyos. Amen. Nakasulat din lahat yun. Umulit naman si Satanas. Sabi ni Satanas, ibigay ko sa iyo lahat yan. Ipinakita yung kaharian, yung Jerusalem. Ibigay ko sa iyo lahat yan. Lumuhod ka sa akin. Sambahin mo ako. Sinagot din ng malapay noon. Salita din ng Diyos ang ginamit niya. Nakasulat. Wala kang ibang sambahin, kundi ang Diyos lang. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin mahal na Panginoon. So, ginamit din ni Satanas yan sa atin. Yan narinig natin kanina nagpatotoo. Ano bang pipiliin mo? Yung scholarship mo? Libreng pag-aaral? O yung pagdalo mo dyan sa gawain na yan? Diba? Kasi na-offend. Catholic school ba yung school na yan? Na nagbigay ng scholarship? Siyempre, kailangan kang dadalo. Pag ikaw ay scholar ng isang Catholic school, ang requirements dyan, pag mag-misa nandoon ka. Amen. Pag mayroong mga church activities ng religion nila, present ka. Kasi yan yung naggasto sa iyo eh. Sila yung naggasto sa iyo. Yung pera ng relihiyon na yun yung nagbayad sa iyo. So, kailangan nandoon ka. Nandito siya. Dito siya minamahal, dumadalo. So, inultimatum na siya. So, pinili niya ang mahal na Panginoon. Amen. Scholarship lang yan eh. Kung maglingkod ka sa Malapino, sa langit ang tungo mo. Hindi sa lupa. Amen. At ang Diyos din ang mag-provide, minamahal. Palakpakan natin yung mahal na Panginoon. Kung kalooban talagang papasok, patapusin ka sa pag-aaral. Kasi bawat isa sa atin, mayroon po tayong misyon. So yung iba, kailangan makatapos sa pag-aaral, magtrabaho, may mission siya. Halimbawa, nagtuturo siya sa college. Mission niya yung mga estudyante niya. Yung tinuturuan niya, hindi lang puro patungkol sa subject na pinag-aralan ng mga estudyante. Yung mga estudyante niya, may mga problema din yan. So, hindi naman bawal minamahal na magpatotoo ka. Kung halimbawa, mahalata na ikaw ay nagdodoktrina or nangungumbense, pwede ka namang magpatotoo sa buhay mo kung paano ka naging successful. Amen. Pwede namang ipatotoo na ako dati, naranasan ko rin yung katulad nyo. Naranasan ko rin yung mayroong puntos, mayroong part ng aking paglilingkod na parang mag-give up na ako. Kaya lang, ang panampalataya ko sa Malapinon ang nagbibigay sa akin ng katatagan. Nanalangin ako sa Diyos, na-provide lahat ng pangailangan ko. Bahala na sa estudyante yon
Kung magtanong siya pagkatapos, ma'am, saan bang church nyo? Amen? Uy, nandyan lang po sa Purok 7, Barangay Alikawkaw. Ay, dadalo ako doon, ma'am. Huwag ka lang mag-conclude kasi pwede kang i-report sa dean. Ma'am, yung aming pong yung instructor po namin, instead na mag-leksyon, kinokumbinsi kami sa relihiyon nila. Pwede kang ireklamo doon at pwede kang mawarningan. That is not your, hindi trabaho mo yan. Pero kung nagpatotoo ka lang, pinapatotoo mo yung tagumpay, dumaan ka rin sa pagsubok, at bahala na silang hanapin yung saan ka. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ganun po minamahal. No? Sabi nga ni Mala Pastor Brother Dan, pag mag-preach ka, lalo sa radyo, do not conclude. No? Kasi pag once na mag-conclude ka, hindi na magka-interest yung nakinig. Pag sinabi mo kagad, ito po minamahal ang buong katotohanan, wala na po ibang katotohanan, ito po ang buong katotohanan. Patay ng nakinig yon. Ang ibig mo sabihin, kami wala sa katotohanan, patayin nila yon. Pero kung sabihin mo, dati itong buhay ko. Ngayon, binago ko malapi noon. O, kayo na mag-isip kung totoo bang Diyos ko o hindi. Magka-interest patuloy yun. Saan kaya, i-announce kaya niya kung saan ang gawain nila? Ganun yan eh. Parang nagtitinda ka rin ng tinapay. Pag sinabi mo, yung tinapay ko, mas masarap kaysa tinapay ng kabila. Bili kayo. Sinira mo na yung tinapay ng kabila. Ito, mas masarap yung aking loaf bread. Nagulat ka, yung kabila tuloy yung pinuntahan ng mga tao. Pero kung sabi mo, yung tinapay ko, hindi ka talaga magsisi. Tingnan mo naman yung katawan ko. Malusog ako. Diba? Nung kumain ako nito, talagang dati payatot ako, ngayon taba na ako. Magka-interest sila. Magka-interest sila ngayon. Ganun ba? Amen? Parang part of advertisement yun, di ba? O halimbawa, yung mga pangpakinis ng mukha, maniwala ka kaya na yung nasa TV na makinis ang mukha, talagang yun ang ginamit? Siyempre, maghanap sila. Ikaw makinis ka mukha. Bakit? Bayaran ka namin. 1 million contract. I-promote mo nga yung product ko. Pero hindi naman yun ang dahilan bakit siya makinis ang mukha eh. Ano ba ang sekreto mo kasi bakit makinis ang mukha mo? Wala. Hindi ako naglalagay ng ganyan. Di ba? O, simple lang. Manghilamos lang. Bago matulog, manghilamos. Kasi pag ikaw naman, pag matulog ka na walang hilamos-lamos, mayroong mga microbes sa katawan mo, talaga magkabutlig-butlig yan. Amen. O, kaysa maglagay-lagay ka pa ng lagay, first coating. Parang pintura, di ba? First coating. Second coating. Third coating. Kapal na nun. Okay lang kung pareha lang color. First coating brown. Second coating green. Ano bang first coating? Puti. Second coating pula. Third coating blue. Parang flag na yun. Talaga wala kang makitang kulubot kasi coating-coating na yan eh. Kailang bawal ngumungiti ng kasi magka-crack. Crack siya. Pero yung mga simple lang, gaganon lang ng pulbo siya. Okay. Simplicity is beauty, di ba? Oo. Ganon lang yon. Amen. Walang gasto. Everybody say praise the Lord. Mayroon akong nakita doon sa kasama doon sa Cagayan de Oro. Yung naglalagay siya ng pamputi. Tuklap yung balat. Nilalagay, tapos mamaya matuklap yung balat, yung first skin. Puti nga. Na-expose sa araw ay talaga mas itim pa nung dati. Nasunog. Kasi karamihan naman yung mga patuklap-tuklap na yan, kailangan
makatira ka sa aircon. Kasi hindi pwede ma-expose sa araw yan. No? Kasi pag ma-expose sa araw, masakit yan eh. So, hayaan mo na sila. Yun talaga pag sinilang kang ganun ng kulay mo, pasalamatan mo mahal na Panginoon. Amen? Oh. Yung mga Chinese, gusto magpabilog ng mata. Paopera talaga sila para babilog ang mata kasi maganda daw yung bilog ang mata. Yan namang bilog ang mata, gusto mo ganun. Paopera din para liit. Oh. Para singkit. Oh. Pero sabi mayroong nagsabi sa akin sabi na ng Chinese, Pilipino, bilog mata, liit utak. Kami, liit mata, laki utak. Siyempre, yung Pilipino na sinasabi niya, yung gwardiya niya, puro lang sigarilyo. Pag magsahod, inom, sigarilyo. Laki mata, maliit utak. Ako, liit mata, laki utak. Kasi wala siyang bisyo, pupunto siya ng pera. Lumaki yung pera niya. Yumaman siya. Yung Pilipino naman, sinasahuran niya, puro inom na ng inom, utang ng utang doon sa tinda niya. O, laki mata, liit utak niya. So, hindi tayo minamahal. Nung nakilala natin yung mga Lapinoon, binigyan po tayo ng katalinuhan ng Diyos. Oh, marami pong makapatiran. Dati, hirap-hirap. Marami tayong nagpatuto dyan. Walang bahay, walang lupa. Naninirahan, kung minsan tinataboy. Ngayon, may bahay na, may lupa na, may sasakyan na. Bakit? Hindi lang malaking mata, lumaki din ang utak na. Amen. Mayroon ng future. Kahit nga yung pagbabalik ng Malapinon, pinagplanuhan na natin pinaghahandaan O yung mga mayayaman, mga billionaires diyan, pinaghandaan ba nila yung pagbabalik ng Malapinon? No. So mas advanced tayo, minamahal. Dahil kahit ang ating kaluluwa, sinigurado na natin. Sa kanila, physical lang ang pinaghandaan. After 10 years, after 20 years, ito na yung aking negosyo, ito na yung aking kayamanan. Yun yung kanilang pinaghandaan. Ang pinaghandaan naman natin, after 10 years, after 20 years, ano na ako? Di ba? Amen? Hindi lang yung nakaupo ka na dyan. Sabi ko, after 1 year, siguro choir member na ako. Kasi mayroon namang proseso yan. Hindi naman kaagad-agad pag after baptism, pwede ba mag-choir na ako kagad? Hindi ganun kailangan 1 year pa muna yan. O 3 years bago ka mag-finest choir. 3 years ka munang maglingkod sa Malapinon. Magpakainit sa paglilingkod sa Diyos at saka inoobserbahan ka. No? Tapos magpasok ka sa finest choir. Ganon yon, minamahal. So, pag nabotismuhan ka na, ay ganon pala dito. Hindi pala basta-basta maging choir member. So, after 3 years, mag-choir na ako. Advance na yung planning mo. Amen. Katulad sa amin. Yung ibang reliyon, wala kayo sa amin. Alam mo yung pari namin, talagang marunong. Talagang mapagkatiwalaan talaga na totoo yung kanilang pinipreach. Bakit? 12 years. 12 years na nag-aaral bago naging ordained priest. 12 years. Sa Jesus Miracle Crusade, bago ka ma-ordained, 25 years na nagpipreach ka. Mas mataas sa atin. Amen. So yung 25 years na nagpipreach ka, 27 yun? 27? 25. 25 years na nagpipreach ka, i-ordain ka. Depende din yun sa performance mo. And then, i-recognize kang preacher, 25 years din na pangangaral. Bago ka i-recognize na preacher, tawaging preacher. Pag hindi ka pa nakaabot ng 25 years, associate preacher ka pa lang. No? Brother ang tawag sa'yo. Tapos, pag nakaabot ka ng 25, bago ka i-ordained,
kailangan magpasting ka muna ng 40 days or 21 to 40 days bago yung ordination. So, mas mahirap sa atin. Amen. O, wala namang fasting-fasting doon sa iba eh. So, dito sa Jesus Mirror Crusade, talagang salang-sala. Pagtatayo ka sa banal na pulpito, ibig sabihin, talagang desidido ka nang magpagamit sa mahal na Panginoon. Hindi yung ibig sabihin may alam ka sa Bible, tayo ka na sa pulpito, mag-preach ka na. Hindi po ganun, minamahal. Kasi halimbawa, ganun, baguhan, may alam sa Bible. Oh, debater ka pala sa reliyon mo. O sa linggo, mag-preach ka. O preach siya, pagkasunod, nakita mo, nandoon may problema, nandoon sa beer house, nag-inom na ng beer. Wala na. So, hindi ganun, minamahal. Mayroon pong proseso yan. Amen. Bago ka gamitin ng mahal na Pinoon. So sa paglilingkod natin sa mahal na Pinoon, ganun din. Bago ang pagbabalik ng mahal na Pinoon, sinala tayo ng sinala. May mga pagsubok. Ang magpatuloy hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. 24:13, huling talata. Ng Matthew. Matthew 24:13. Dito sa Mateo 24, versikulo 13, ito yung sinasabi ng Biblia, tatapat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Everybody say, praise the Lord. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Oh. Yun nga, hawakan yung corona eh. Kanina yung binasa natin. Dahil mayroon talagang aagaw, mayroong hahadlang, mayroong magnanakaw. Satan came to steal, to kill, and to destroy. But Jesus Christ came to give us eternal life. So, hindi po sayang yung ating ginagawa, hindi po sayang yung ating pong pagpupuyat, hindi po sayang yung ating pagdalo 3 times a week, pagpupuri, sa bahay, mamuhay na may kabanalan, lahat na yan, minamahal, ay kailangan gawin ng Kristiyano para handa tayo sa pagbabalik ng ating Diyos na buhay. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Pasalamatan natin mahal na Panginoon, minamahal, sa umagang ito. Hallelujah, praise the Lord. Totoo ang Diyos natin, buhay at makapangyarihan, minamahal. Pasalamatan natin, mahal na Panginoon. Sabi ko nga kanina, minamahal, itong ibinigay ng Diyos sa atin, na kalayaan, na makapagdaos tayo ng pananambahan, kompleto, malaya, dapat natin pasalamatan ng mahal na Panginoon. At patuloy po tayong lumakad sa pananampalataya. Yung pananampalataya na naabot natin ang standard ng mahal na Panginoon. 100% faith na walang agam-agam, walang doubt, hindi nagbabaka sakali. Anytime, pagbabalik ng mahal na Panginoon, we are ready. Kung may pagsubok man, minamahal, that's part of our life. Para lalo tayong maging makintab at makinang na ginto sa harapan ng mahal na Panginoon. Pagsubok, bakit idinaran sa apoy? Hinuhubog,
sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok. Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ko gayong malimit na nalalamig sa paglilingkod? Nakukulang, nagkakamali. Bakit ako siya pinili mo, Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Bakit may pagsubok? Hallelujah, praise the Lord. Bakit Hallelujah. inidaraan Hallelujah. sa apoy? Hinuhubog, dinadalisay upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako gayong malimit na nalalamig sa paglilingkod? Nakukulang, nagkakamali. Bakit ako siya pinili mo? Bakit pinili mo ako gayong malimit na nalalamig sa paglilingkod? Nakukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Bakit pinili mo ako gayong malimit na nalalamig sa paglilingkod? Nakukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Para po minamahal sa mga baguhan, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ating po mga viewers, marami po tayong nanonood ng mga hindi pa po natin kapatiran minamahal. Hallelujah. Ito na po yung panahon. Tatanggapin mo malapit noon bilang Panginoon tagapagligtas ng mga buhay. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Una, panampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pang-apat,
bautismo sa Espiritu Santo. Sumod ka sa panalangin ito, banggitin po niyo minamahal. Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Malapit ng patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po'y taos pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos at Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10 aking mamang sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa pagbabalik. In Jesus' name I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat at tumanggap sa iyo. Bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kanilang. Ligtas mo sila sa mahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tapos manalangin sa iyong mga pangailangan, minamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po magkaisa manalangin. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesus. Minsan pa malapit humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga may naisip na gawa, nabanggit namin mga labi na hindi kaya ayas, yung bulan patawarin mong bawat isang malapinon. Sa oras tumalapinon sa pagdalangin namin kagalang-galat, minamahal na Pastor, abutin mong pangailangan manak, aking sinasaway sa dakilang pangalan. In the mighty name of Jesus, cast out demons of sickness and diseases. Cancel demons of COVID-19, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now in the name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat. Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, minamahal, itaas po natin ating mga kamay. And let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po dumako na po sa ating pledges at announcement. Ating pong beloved brother Raymond Passion. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Ordeon Preacher sa pinagpalang mensahe minamahal ng kaligtasan ating napakinggan. Ito po ay nagbibigay kalaman pagtutuwid sa bawat isa po sa atin